Alright, Filipino Reaction. Okay, update tayo mga kaibigan dito kay Cedric Lee sa loob ng New Bilibid Prison. Ano na ang nangyari sa kanyang buhay-buhay? Ito na. Ito ang latest update sa kaso ni Vong Navarro. Nakakulong na ngayon sa New Bilibid Prison or NBP, Muntinlupa City ang negosyanteng si Cedric Lee matapos hatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ni Vong Navarro. Okay, ano ba yung ransom? Ito nga yung mga kaibigan ay pangingikil. Parang kidnap or ransom na rin ito. Okay? Explain lang natin ang ganon. Okay, continue lang. Laban sa kanya. Ito ay sa kabila ng naunang pahayag ni Bureau of Corrections, Director General Gregorio Catapang Jr. na hindi sa NBP ikukulong si Cedric at mga kapwa nito akusado na sina Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Paliwanag ni General Catapang na masyado nang masikip ang mga selda sa Bilibid sa dami ng bilanggo. Hahanapan pa raw nila ng pagdadalhan kina Lee, Raz at Guerrero. Pero noong Biyernes ng gabi, May 3, 2024, dinala na si Cedric Lee ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa New Bilibid Prison. Parang may something doon kanina sa hindi pwede daw sa Bilibid dahil puno na yun, unfair. O kahit puno yan, isiksik yan mga kaibigan. Okay? Pangit yun na hindi dala dyan. Bureau of Corrections, Director General Gregorio Catapang Jr. na hindi sa NBP ikukulong si hindi daw sa NBP, New Bilibid Prison. Cedric at mga kapwa nito akusado na sina Simeon Raz at Ferdinand Guerrero. Paliwanag ni General Catapang na masyado nang masikip ang mga selda sa Bilibid. Ang katwiran, ganon, masyadong masikip ang selda sa Bilibid. Ay, hindi pwede yun. Okay? Dapat patas, pantay-pantay, siksik yan. Diyan. Okay? Kasi nga may kasalanan. Napatunayan na ng mga kaibigan na si Cedric Lee ay nagkasala kay Vong Navarro. Okay? Dami ng bilanggo. Hahanapan pa raw nila ng pagdadalhan kina Lee, Raz at Guerrero. Pero noong Biyernes ng gabi, May 3, 2024, dinala na si Cedric Lee ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa New Bilibid Prison. Kasalukuyan siyang nananatili sa Reception and Diagnostic Center para sa proseso. Parang na rin ang kaso nito parang kidnap for ransom na rin ito Nangikil kay Vong Navarro. Ayan nangyari, kinarma. Ng medical, sociological, psychological, educational at classification na tatagal ng halos 2 buwan. Habang nasa Reception and Diagnostic Center, hindi maaring tumanggap ng mga bisita si Cedric Lee sa loob ng 5 araw. Sa inilabas na mugshot ng Bureau of Corrections, ginupitan na ng buhok si Cedric Lee. Nakasuot na siya ng orange t-shirt at binigyan ng prison number N224P-2117. 10 taon na ang nakararaan nang lumabas noong April 27, 2014 ang unang mugshot kay Cedric Lee. May kinalaman pa rin ito sa kasong isinampa ni Vong Navarro na biktima ng umano'y pambubugbog ni Lee at ng kanyang... Bugbog sarado talaga si Vong Navarro. Okay? Ngayon, nakuha na ni Vong Navarro ang hustisya. Okay? Kaya mga kaibigan, maraming mga netizen ang natutuwa dahil sa wakas daw, okay, ay nakuha na nga ni Vong Navarro matagal na niyang hustisya sa ginawa sa kanila ni Cedric Lee at ni Dennis Cornejo. Makasama. Nangyari ang insidente sa Forbeswood Heights, Bonifacio Global City noong Enero 22, 2014. Kuha naman sa NBI office sa Quezon City ang pangalawang mugshot kay Lee na nakangiti sa larawan nang sumuko ito noong May 2, 2024. Nauna nang dinala sa New Bilibid Prison noong May 2, 2024 si Simeon Raz, ang kapwa akusado ni Lee sa kasong inihain ni Navarro. Dumalo sina Simeon Raz at Denise Cornejo sa pagbasa ng desisyon ng Taguig City Regional Trial Court Branch 153 tungkol sa kaso noong May 2. At dahil napatunayang may sala, dinakip agad sila at inihatid sa bilangguan si Raz sa New Bilibid Prison. Pero itong mugshot ni Denise, parang iba ang mukha niya.
Parang iba yung inilabas na picture. At si Cornejo sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Ay, naku. Gaya ni Cedric Lee, 2 buwan mamamalagi si Simon Raz sa Reception and Diagnostic Center para sa mga pagsusuri. Naku, may pagsusuri pag nalalaman. Basta mayaman, may mga pagsusuri. Pag mahirap, shoot na agad. Yan ang napansin ko lang, mga kaibigan, na pag mayaman ang nakukulong, ay daming pa mikos-mikos. May pa medical pang nalalaman bago ipasok sa inyo bilibid prison. Pag mahirap, shoot agad eh. Siksik ka na lang doon. O ito, dito na. Andala mo lang, kulambo ay unan at saka yung damit mo lang na konti. Ito, unan mo, pang higaan mo. Buti ka kung may unan pa. Baka ibigay nga sa'yo, anong plastic lang. Pag mahirap. Pero pag mayaman pa, special. Daming inarte, may pa medical pang nalalaman. Maliwanag dito na may, yun na nga, napatunayan na may kasalanan. Ito lang mga kaibigan, explain natin kung ano nga ba ito nandito na ito sa New Bilibid Prison. Kaya alam yung isang attorney ba yung kanina o yung nagpapa-eps pa na sabi wag daw sa New Bilibid Prison. Parang pa-importante na medyo tinututulan nung unang pagpasok. Kaya lang, siyempre, hindi naman papayag yung iba dyan. Okay? Ngayon, nasa Bilibid Prison. Ano nga ba ang kahantungan ni Cedric Lee? Itong habang buhay niyang pagkakabilanggo. Okay, ito lang. Possible na maging member yan ng Sputnik. Or sige-sige na. Or bahala na. 3 lang yan. Pagpipilian niya. Or may iba-iba pa. Okay? Kasi nga mga kaibigan, pag ikaw ay may ginawang kasalanan, okay, versus people of the Philippines, ay dapat ka talagang hatulan. Okay? Ayan na ngayon, si Cedric Lee at yung mga kasalanan niya, mga kasamahan pa niya, ay sigurado na. Wala nang laya ito. Pera na lang siguro kung i-open na naman. Alam naman, ang mga mayaman, binubuwas ang kapirahan para sila ay mapawalang sala. Okay? Gagawa ng paraan para sila ay mapalaya. Pero ang masakit nga nito, mga kaibigan, baka ito ay pagkalipas ng 1 taon or ilang buwan lang, laya na rin. Ganon. Huwag naman sana, okay? Sana yung umabot din ng mahaba-abang taon. Kasi pag lifetime, ay ayos na rin. Grabe ito, mga kaibigan. Ito ang nagtitrending na ngayon. Continue lang, continue pa natin. Kabilang si Ferdinand Guerrero sa mga akusadong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong pero nagtatago pa rin siya hanggang ngayon. Nananawagan at kinukumbinsi ng Philippine National Police si Guerrero na kusang loob na sumuko dahil patuloy siyang tutugisin ng batas. Kung patuloy po siyang magtatago po ay it will create more problems than solution on his part po. So it would be in his best interest po na harapin niya po itong kaso po na ito. Wala pang bagong pahayag ang Bureau of Corrections kung sa NBP na talaga ikukulong sina Cedric Lee at Simon Raz pagkatapos nilang manatili sa Reception and Diagnostic Center sa loob ng 2 buwan. Nagbigay naman ng kanyang opinyon ang batikang broadcast journalist si Sir Mike Abe patungkol sa mainit ngayong pinag-uusapan sa social media ang kaso ni Bong Navarro, Denise Cornejo at Cedric Lee. Ito, natatandaan niyo po yung tumukhang ito. Si Bong Navarro yan, yung aktor. Yan ang nangyari sa kanya na siya ay kuhanin ng grupo ni na Cedric Lee. Ay, grupo pala. Tapos pangbintangan na siya ay ng abuso yung kay Miss Cornejo. Black eye, no? So, binugbog siya, hininga parang ng pera, at pagkatapos ay parang tinago sa isang lugar, kaya nga illegal detention. Yan ang nangyari sa kanya 10 years ago. 10 taon ang nakaraan. Pero, dahil po siya ay nanindigan, lumaban, naghanap ng katarungan, nanalo siya. Ito ngayon ang pinaka-controversial na kaso na pinag-uusapan sa mga marites nito. Okay, mga kaibigan, maliwanag dito na si Cedric Lee ay nasa Bilibid Prison. Parang hinuhugot pa kung dumdadada o ano. Kasi nga, may inarte-arte pa eh. Okay, bahala na kayo mga kaibigan kung ano masasabi nyo dito sa kay Cedric Lee at saka dito sa mga kaso ni Bong Navarro na gayon na nga, nakuha na niya ang justisya. Okay, hanggang dito na lang.
Subscribe my channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.